So, pwede na akong mag-sell dito, and then ang target ko rito, pwede kong targetin ito for scalping or short trade. Then, kung gusto nyo naman ng long trades, if ever, hey guys, welcome back to my channel and welcome back din dito sa panibagong trading tips and strategy na isi-share ko sa inyo. So for today's video nga, isi-share ko sa inyo kung papaano gamitin ng tama at i-draw ng tama ang trendline channel para malaman nyo ang trend ng market. And tuturuan ko rin kayo kung papaano i-combine ito ng tama sa support and resistance para makahanap kayo ng best entry nyo sa pagtitrade. And by the way guys, itong strategy na to ay pwede nyong gamitin sa pagtitrade ng cryptocurrency, forex, or kahit stocks pa yan. So before we proceed, kung bago ka pa lang sa trading or kung ikaw ay beginner traders pa lang, consider subscribing po dahil dito sa channel na to nag-upload ako ng mga trading tips and strategies. And pakilike na rin ng video to. After that, let's get started. Alright guys, nandito tayo sa chart ko, and before with that guys, make sure na wag nyong i-skip itong video na to para maintindihan nyo ng maayos and ma-apply nyo ng maayos itong strategy na to. Alright, so sample natin dito sa Euro USD, and first thing first na dapat lagi nyong gawin sa pag-a-analyze is dapat ina-analyze nyo ang market from top to down. Meaning, pupunta muna kayo sa higher time frame and then down to lower time frame. Alright, so yun ang gagawin natin ngayon dito para ma-identify natin ang support and resistance. And by the way pala, ang trend line is yun po yung diagonal. So gagamitin natin ang trend line para ma-identify ang support and resistance diagonally. So ito po yun, dito nyo makikita ang trend line. So ito sa pinakaunahan, sa left side ng screen ko, makikita nyo yan, i-click nyo lang yung arrow na yan and lalabas tong tool na to. Then click nyo lang yan trend line. So ganito po ang pag-draw ng trend line. So from here, i-drag mo lang po pababa or pataas. Okay, so yan po yung trend line, diagonal. Ginagamit natin yan para ma-identify natin ang dynamic support and resistance. Alright? So, analyze natin ngayon tong Euro USD. So, punta muna tayo sa higher time frame. So, I recommend na always na i-check nyo lagi sa pinaka-higher, which is yung monthly time frame. Okay? So, change natin ang chart. Then, yun. So, ang unang gagawin natin, click natin yung trend line natin. And hahanapin natin ngayon yung price na sa tingin natin na madalas magta-touch dito sa trend line natin. Okay, so dito may nakita ako from here down here. So napakagandang example po. Ayan, nakita nyo guys, no? Ayan, ilang beses siya nag-touch? Sa 2, 3, 4, then 5. So, pwede natin itong ayusin. Try natin na ayusin. Then, kung gusto nyong masigurado na kung accurate ba yung dinraw nyo na trend line, so, i-change nyo lang yung candles. Punta lang kayo dito. Then, change nyo into line. Ayan. So, dito makikita nyo guys, yung price is exact na nag-bounce dito sa nilagay nating trend line. So, kung gusto mong itapat yan sa mismong pinakadulo or yung edge ng price. So yan, yun yung gawin mo rito. Yan. Alright, so nakita nyo, using this line chart, makikita nyo na makakapag-draw kayo ng accurate support and resistance horizontally or diagonally. Okay, so after nyan, balik na tayo sa candles. Oops. So, punta lang kayo ulit dito, then change nyo into candles. Alright, so yan na yung resistance natin na diagonally. And then, identify naman natin ang support using this trend line again. So, punta tayo rito. So, pwedeng i-click nyo yung control. I-hold nyo lang yung control and then left click, then drag mo lang.
Then after that, release mo lang yung control. Then yun. So ito na yung support natin. So pwede natin itong ayusin para maisama natin itong part na to. Ayan. And then kung gusto nating makasure na kung accurate nga ba itong nilagay nating trend line dito na support, then change natin ulit ang chart into line. Ayan. So makikita natin guys na medyo may gap pa rito. Urong lang natin ng konti. Then boom. Meron na tayong accurate na support using this trend line. Alright. Then kung goods ka na dyan, and by the way, dito malalaman nyo kung nasaan ang trend. So sa monthly time frame, ang trend is ang market ay bearish, pababa. Since dito sa top na to, since dito sa price na to, which is April 2008. So from 2008 ang market price ay pababa. Alright? So change natin to into candles. So okay na tayo dito sa monthly time frame, na-identify na natin ang trend, meron na tayong support and resistance. Then let's go to another time frame which is lower. So change natin tong time frame into day. And ayun. So zoom in ko lang. Alright, so ngayon guys, dito ako magpo-focus sa structure na to. Okay, so dito sa day 1. Alright. So plot tayo ulit ng trend line natin. Click mo lang to. And then so drag natin to from here down here. Bali guys, tinatapat ko lang siya dun sa more candles na madalas sa tingin mong magta-touch dito sa trend line. So ito sa tingin ko guys, dito sa area na to, magta-touch tong trend line na to. Ayan. So makikita mo, nag-touch siya dito madalas and tinamaan din yung body. So consider na ito ay resistance area natin dito sa day 1 time frame. So ayan, meron na tayong resistance and ito-check naman natin ngayon ang support area. Okay? Using this trend line channel pa rin. So ito guys, i-copy lang natin to. Drag ko lang yan dito. And yan kasi ang ginagawa ko, pinakopy ko lang yung trend line na nilagay ko sa resistance. And yan din yung ilalagay ko na line sa support. Para malaman ko, para pantay sila. Para pantay yung line. Okay? So dito, yan, medyo nag-touch siya dito. Yan, sa area na yan. So ilang beses siya nag-touch? May kita nyo guys, oh. 1, 2, 3, 4, 5. So more than 2 to 3 nag-touch ito. So possible. So ito yung support natin na line. And then ito yung resistance. So kung makikita nyo dito guys, itong resistance na to, ayan no, nag-touch siya dito. Ayan, urong lang natin to. So ito, resistance. So kung makikita nyo naman, yung market price, nung dumating yung price dito sa area na to, itong resistance trend line natin dito sa monthly and ito naman sa day, tingnan nyo kung anong nangyari sa market. So nagkaroon po ng retracement or nagkaroon ng rejection dito and ayun, nagkaroon ng bearish movement. Alright, so ngayon, punta naman tayo sa lower time frame. So punta tayo sa 4-hour time frame. Ayan. Alright, so click nyo lang ulit yung trend line channel nyo. And then from here, down to here. Okay? Ayan. So ayusin natin. So baguhin ko lang yung kulay para mas clear sa inyo, para mas makita nyo, hindi kayo malito kasi puro black lines tayo. So baguhin natin to, gawin nating red line. Ayan. So siguro mas malinaw na to sa inyo. Alright guys, so ayan, nakikita nyo. So obvious na itong movement na to is bearish siya. So kung makikita nyo, ayan, itong trend line na nilagay natin dito, ilang beses siya nag-touch?
Oh, so, tingnan nyo rito from top to down. Ayan na. Inayos ko lang. Ayan. So, ipiniplace ko lang siya doon sa mga possible na talagang nag-touch siya. Kasi, ayan na. Obvious naman na puro rejection yan. Kung makikita nyo guys, ayan no, puro weak. Yan. So, mga rejection po yan. Katulad nito. Alright. So, kung makikita nyo rito, nag-touch siya dito. 1, 2, 3, 4. So, eto guys, malakas na resistance din ito na area na to. Alright. So, kung makita nyo naman from here, oh, dito. From monthly, day 1, and 4-hour na trend line natin, na resistance na pinlist natin dito sa area na to, is nakita nyo naman yung mga movement ng price. Nakita nyo naman yung bearish movement, yung rejection sa area na yan. So meaning, itong area na to is respective area talaga yan siya. So kaya nagkaroon ng movement dyan, nagkaroon ng rejection. Alright? So ayun nga guys, nakita nyo yung price, ang movement niya is bearish, bumaba siya ng bumaba, and then, ayun nga, nakita nyo rito, oh, lalagyan natin ngayon to ng resistance, lalagyan natin to ngayon ng support area, or yung zone. So, I'm sure na marunong na kayong gumamit ng, or kung paano gamitin ang support zone, kung paano mag-draw nito. Alright, so, ito guys, yung rectangle, then, ilagay natin siya sa mga area na kung saan may madalas nagkaroon ng rejection. Ito, makikita nyo naman, obvious na itong area na to is support area ito. Kasi makita nyo yung mga rejection, yung mga weak, di ba? So, makita nyo yung mga rejection na yan, yung mga weak, dyan pumasok yung mga buyers. Di ba? So, lagay tayo ng support zone natin. Ayan. So, ayusin lang natin ng konti. Ayan. So, paano ko nasabing support zone to? Ayan, no. Obvious naman. Nag-touch siya dito. Nag-bounce yung price. Bumagsak ulit. So, nag-rally ang price dito hanggang dun sa dulo. Nung nag-touch dun sa may monthly trend line natin at sa day 1 trend line, bumagsak yung price down here. Bumalik ulit dito sa may area na to and nagkaroon siya ng pullback dito sa may nilagay nating resistance, itong trend line channel sa 4 hour. So nung nag-touch siya ulit dun sa may trend line channel natin, which is yung resistance, is nireject siya ulit. Ngayon, possible na ang movement nito is bearish, ang movement nito. Okay? Kasi kung makikita nyo naman guys, ang monthly time frame natin, ang movement niya is bearish, pababa, di ba? Then sa day 1, movement niya is bearish din, pababa rin. So ngayon, nakita natin dito sa 4-hour time frame, ang movement niya is bearish din. So may tatlo na tayong confirmation. Kung hindi pa kayo sure, doubt pa kayo, then i-confirm nyo sa pinaka-lowest time frame. And dun tayo maghahanap ng entry natin. So, ang bias natin dito is sell. So, anong hahanapin natin? Sell entry. Alright? So, punta naman tayo ngayon sa lower time frame. So, dito, punta tayo sa 30 minutes. Alright. Okay, so may nakita na akong structure dito. Lagay tayo ng trend line. So, dito guys, umpisa ako rito. And here. Alright guys, so itong trend line na to, ito yung support area natin. So, basically, ito yung previous. So, nakita nyo naman, di ba, ilang beses siya nag-touch? Sa 2, 3, 4, 5. So, after that, nagkaroon siya ng breakout. Nagkaroon siya ng breakout dito sa support natin. So, na-break na siya. Na-break na yan. Yung market price, hindi na nakabalik dito over this trend line na to, which is itong support. Hindi na siya nakabalik dito para mag-bounce paakyat. Ang nangyari niyan, na-break na siya. So, ang movement niya is bearish na talaga. And then, maglalagay naman tayo ngayon ng trend line natin sa taas, which is yung resistance. Hanapan natin.
So from here to pwedeng dito or dito. Since mas lower time frame tayo, dapat dun tayo mas magpo-focus sa mga malalapit na recent structure or yung mga recent candles. Okay, so dito, zoom in ko lang. Yan. So, baguhin lang natin to para mas clear yung makita. 20 blue. So, ito yung trend line natin or ito yung resistance natin for 30 minutes time frame. Yung blue na yan. Okay? Then, lagay tayo rito. So, ang ginawa ko, kinapi ko lang yun, yung resistance na to. Inold ko lang yung control key and then hold ko lang din yung left click, then drag and then release. So, ayan, makikita nyo guys. Ayan, makikita nyo, itong trend line natin sa taas, which is itong resistance, nakita nyo, respective area to as resistance. Nakita nyo naman yung price is dyan siya nagbabounce. Then, nagkaroon ng rejection. So, possible itong movement na to is bumaba pa, bumagsak pa itong movement na to. So, dito pa lang guys, meron na akong for confirmation to enter my trade sell. So, pwede na akong mag-sell dito and then ang target ko rito, pwede kong targetin ito for scalping or short trade. Then, kung gusto nyo naman ng long trades, if ever, so zoom out nyo lang, punta kayo sa mas lower time frame, which is yung 4-hour time frame. Ayan. So, pwede nyo targetin ito guys, yung mga previous structure or yung previous low. Kung naka-sell entry ka, previous low, and then kung naka-buy entry ka naman, yung previous high. Okay? So dito, since naka-sell entry tayo dito, ang target natin yan, or yung mas mataas natin target dito, which is ito, yung next previous low, which is ito, itong area na to. So ganun lang guys, kasimple kung paano gamitin itong trendline channel combination of support and resistance area or yung zone. So I hope na nagets nyo ito, and kung medyo naguguluhan kayo, ulitin nyo lang tong video na to. Ulitin nyo lang. I'm sure naman na makukuha nyo rin to and mamamaster nyo rin. So yun lang muna guys for now, and kung meron kayong gustong gawan ko ng video or kung may gusto kayong malaman na strategy, i-comment nyo lang down below. And after that guys, paki-like naman ng video na to, and that's it for now.